Sa isang tahimik na baryo sa bayang bihirang abutin ng kuryente at kabihasnan, namumuhay ang isang pamilyang pinanday ng hirap, sakripisyo at pagmamahalan. Ito ang kwento ni Rowena, isang inang nawala ng kabiyak, ngunit kailanman ay hindi nawala ng pag-asa. Isang umaga, habang nagsasampay si Rowena sa likod ng bahay, lumapit sa kanya ang kanyang bunsong anak. Inay, wala na pong laman ng notebook ko. Pwede po ba tayong bumili sa bayan? Oo anak, kapag nakabenta na tayo ng tinapay ngayong hapon, isasabay ko na sa pamamalingki bukas. Pasensya ka na ha, mahirap ang buhay ngayon. Okay lang po, Inay. Masaya naman po ako kahit walang tayo masyadong gamit. Basta po magkakasama tayo. Dumating ang hapon, si Rowena ay nagtinda ng tinapay habang sina Liza at Angela ay nag-aaral sa ilalim ng munting ilaw ng kandila. Angela, kailangan mong mag-aral ng mabuti ha. Gusto ni Inay na maging maayos ang kinabukasan natin. Ako, bala kong maging guro kagaya niya. Ako naman, gusto ko maging nurse para makatulong kay Inay kapag pagod na siya. Habang sila'y nag-uusap, dumating si Rowena. Bit-bit ang ilang natirang tinapay at maliit na kita. Nakauwi na ako mga anak. Kunti lang ang kita pero sapat na to para sa notebook mo bukas, Angela. Yay! Salamat po, Inay! Inay, magpahinga na po kayo. Ako na po ang mag-aayos ng paninda. Sa kabila ng kahirapan, ang pagmamahalan nilang mag-iina ay patuloy na nagbibigay ng init at liwanag sa kanilang tahanan. Kinabukasan, habang inaayos ni Rowena ang lumang baol ng yumaong asawa, may isang lumang kahon na biglang nalaglag. Isang sulat at laruan? Sabay-sabay silang lumapit. Dahan-dahang binasa ni Rowena ang sulat mula sa ama ng mga bata, si Mang Nestor. Mahal kong Angela, kung binabasa mo ito, marahil ay hindi tayo nagkakilala ng lubusan. Ngunit anak, sana'y malaman mong araw-araw kung dinadasal ang kaligtasan niyo. Mahal na mahal ko kayo. Ang inay mo ang pinakamalakas na taong kilala ko. Alagaan mo siya tulad ng pag-aalaga niya sa inyo. Ang laruan na ito, regalo ko sa unang kaarawan mo. Sana'y maalala mo ako bilang isang ama na nagmamahal ng totoo kahit sa malayo. Si Inay, naaalala pa rin kami kahit wala na siya. Inay, ang dami niyo pong tiniis. Ang dami nating hindi alam tungkol kay Itay. Mga anak, hindi madali ang mawalan ng asawa, ng katuwang. Pero bawat gabi, iniisip ko lang ang mga pangarap niyong dalawa. Kayo ang dahilan kung bakit tuloy pa rin ako. Mula sa araw na iyon, naging inspirasyon ng magkapatid ang sulat ng kanilang ama. Sa bawat kandilang kanilang sinindihan tuwing gabi, ay bahatid nito ang liwanag ng alaala, pagmamahal at pag-asa. Dumaan ang maraming taon, si Liza ay nagtapos bilang guro, habang si Angela ay naging isang nurse. Isang araw, habang si Rowena ay nagwawali sa labas, may narinig silang ingay mula sa labas ng baryo. Inay, may kuryente na. May ilaw na po ang buong baryo. Tingnan mo po, Inay. Hindi na tayo gagamit ng kandila tuwing gabi. Diyos ko, sa wakas, liwanag. Ngunit higit
Higit pa sa kuryente, ang tunay na liwanag ng kanilang tahanan ay ang kanilang pananampalataya, pagmamahalan at sakripisyo. At kahit kailan, hindi iyon kayang patayin ng dilim. Ito ang kwento ni Rowena, Liza at Angela, isang pamilyang pinagtagumpay ng pagmamahalan. Ito ang liwanag ng kandila. Salamat sa inyong pakikinig.